Genesis Kapitulo 8. At naalaala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa. At kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw at sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan ng 10 buwan ng unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan ng kanyang ginawa at siya'y nagpalipad ng isang uwak at ito'y nagparuot pa rito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat hindi nakasumpo ang kalapati nang madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan. Sapagkat ng tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa. At iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon. At narito't may dalang isang dahong sariwa ng olivo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong ika-601 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya. At narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng 2 buwan, ng 27 araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at iyong asawa at ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mo kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalaanakin at mangagsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanyang angkan ay nangagsilunsad sa sasakyan.
At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at naglagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi, "Ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi ay hindi maglilikat, ang paghahasik at